ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Fronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Fronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Fronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. face-to-face classes suspendido sa Metro Manila at 15 lugar sa Luzon. Mga kawani ng gobyerno naka-work from home sa nabanggit na mga lugar. Balitang Promdi. Habagat patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang bukas. Balitang Promdi. 3 patay, 6 pa nawawala sa landslide sa Baguio City. Balitang Promdi. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Agosto dahil sa refund. Balitang Promdi. Presyo ng petrolyo inaasahang may rollback hanggang 5 piso kada litro. Balitang Promdi. Higit 70 bahay sinira ng buhawi sa Iloilo City. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinuspindi na ng Malacanang ang face-to-face classes sa Metro Manila at 15 iba pang lugar sa Luzon dahil sa malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Batay sa Memorandum Circular number 123 ng Malacanang, ipatutupad ang alternative learning modes
sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan maliban na lamang kung may ibang direktiba ang kanilang local chief executives. Sakop nito ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at ang Bulacan. Ipatutupad naman ang work from home sa mga empleyado ng gobyerno sa nabanggit din na lugar. Magpapatuloy naman ang operasyon ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya at opisina, nakasalalay sa kanilang management kung magsususpende ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement. Balitang Promdi. Umakyat sa 8 ang nasawi habang isa pa ang nawawala sa hagupit ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy pa itong binavalidate. Kabilang ang 4 na nasawi sa landslide sa Rizal, Benguet at Benguet. Gayon din ang 4 na individual na nalunod at nakuryente sa kasagsagan ng tag-ulan. Ayon sa NDRRMC, 7 katao ang nagtamo ng sugat dahil sa landslide at isa pa ang nawawala sa Batangas. Umabot naman sa 486,000 na katao o katumbas ng 124,000 pamilya ang naapektuhan habang 8,300 katao ang nananatili sa mga evacuation center. Sinabi rin po ng NDRRMC na maaari pang mabago ang bilang dahil sa nagpapatuloy na sama ng panahon at patuloy na pagdating ng mga report sa kanilang tanggapan. Balitang Promdi. Pilipinas, ang oras, alas 3:08 na po ng umaga. Puntahan muna natin balita mula sa Cordillera. Elf truck na may kargang sayote nahulog sa bangin sa Tublay, Benguet. 4 daw pong sakay nakaligtas. Ibalita mo yan. RH41. Go ahead. Mula sa Baguio City, Romy Gonzales. Isang elf truck na may 4 na sakay at kargang sayoteng bumaligtad at nahulog sa bangin na may lalim na 50 hanggang 100 metro sa bahagi ng Belong Barangay, Ambassador Tublay, Benguet bandang alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa report, bigla umanong tumagilid ang truck habang tinatahak ang paakyat at malakas na pagdaloy ng tubig sa bahagi ng kalsada. Dahil sa bigat na karga nitong sayote, tumagilid at diretsyong nahulog sa malalim na bangin. Lahat ng 4 na sakay nito ay ligtas na nakalabas sa nahulog na elf truck at dinala ng mga nag-responding rescue team sa Benguet General Hospital para sa medical evaluation at treatment. Mabilis na nagtungo sa pinangyarihan ng aksidente ang mga personal ng Tublay Rural Health Unit, Bureau of Fire Protection at Tublay Municipal Police Station. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan pa rin na magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Metro Manila at Luzon hanggang ngayong araw at hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang habagat na pinalalakas ng bagyong may international name na Pilo. Gayon din ang Typhoon Dolphin. Ang parehong bagyo ay hindi naman papasok sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hinihila nito ang hanging habagata na siyang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa.
Sabi ng Pag-asa, asahan ang heavy rainfall warning o mga ulan na aabot sa 200 mm. Kabilang na po ang orange rainfall warning o yung 200 mm rain ay sa Benguet, habang ang orange rainfall warning ay sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Occidental Mindoro. Yellow rainfall warning naman nakataas sa Ilocos Region, Cordillera Central Luzon, Calabarzon, Oriental Mindoro at sa Antique. Balitang Bromdy. Bantay sarado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa buong bansa sa epekto ng hanging habagat, partikular na sa mga binahang lugar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang kaukulang mga ahensya na manatiling naka-heightened alert at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Kabilang na sa mga binabantayan ang ilang water dam sa Central Luzon, na ang ilan ay malapit na sa spilling level habang ang iba naman ay nagpakawala na ng tubig. Pagtitiyak ni Castro, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Pangulo at handang tumulong ang mga ahensya ng pamahalaan sa nangangailangan ng tulong. Pilipinas ang oras, alas 3:12 na po ng umaga. Puntahan natin ang Pangasinan Standby Freddy. 16 na barangay sa Calasiao binaha. Yan daw po'y matapos na umapaw ang Marusay River. Balita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Pinakamaagang nagdeklara kahapon ng local government unit ng Calasiao na walang pasok ngayong araw ng Lunes, Agosto 10 o level sa private and public schools matapos maglabas ng abisyo ang panglalawigang pamahalaan na localized suspension na ang pasok sa mga paaralan ngayong araw. Sa 24 na barangay ng Calasiao, 16 dito ay nakakaranas ng malalim na pagbaha at maging ang mga eskwelahan na dati-rati ay ginagamit na evacuation center sa mga barangay, pag ganitong panahon ay lubog na rin ito sa baha. Sa ngayon ay patuloy ang monitoring na ginagawa ng LGU Calasiao sa patuloy na pag-apaw ng tubig sa Marusay River na ayon kay Miss Christine Joy Soriano, tagapagsalita ng Calasiao MDRRMO, umabot na sa lagpas 10 feet ang taas ng tubig sa Marusay River dahilan para umapaw ang baha sa mabababang lugar sa kanilang bayan na inaasahan pa nila magpapatuloy itong pagbaha bunsod ng pagbaba ng tubig mula naman sa mga kabundukan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy. Pilipinas ang oras, alas 3:14 na po ng umaga. Standby lang, Dani. Natabunan ng landslide ang 3 bahay sa Gisad, Surong, Barangay Baguio City, habang kasagsagan ng malakas na ulan na dulot ng habagat. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office, nangyari ang insidente bandang alas 7 kagabi. 12 katao ang naiulat na natrapa sa mga natabunan ng lupa na bahay, kung saan ay nailigtas ang 4 habang may 3 ang naiulat na nasawi. Patuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 6 pang nawawalang individual, kabilang na ho ang isang 2 taong gulang na bata. Mamaya ho hihingi tayo ng update kay Romy Gonzalez kaugnay ng impormasyon tungkol dun sa nangyaring landslide. Mamaya ho yan. At saka yung pagkakakilanlan siguro nitong mga natabunan ng lupa. Nakakalungkot naman Meron na ho ang 3 na ho ang nasawi dyan sa pagguho ng lupa
kung saan ay natabunan ng mga bahay dyan sa Gisad, Surong, Baguio City. At ang masaklap po dito ay meron pang 6 na patuloy na hinahanap. Balitang Prompty. Samantala, gumuho naman ang bahagi ng pader sa Forbes Park sa Makati City kasunod ng malakas na pag-ulan dahilan para maapektuhan ang daloy ng trapiko sa EDSA noong Sabado. Sa inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon, nadiskubring hindi reinforced concrete at baka lang naturang istruktura kundi drywall at tubular framing lamang ang ginawang mistulang solidong pader. Ayon kay Dizon, delikado ang ganitong pagkakagawa dahil maaaring bumiga